Praise the Lord, magandang umaga. Morning. Sa ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang bagay. Sa tingin ko ang pinakamahalaga sa lahat ng kailangang maging pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. At iniisip ko na ito ay magiging serye at magiging mahabang mensahe para sa atin sapagkat sabi ko kapag ito ay nawala, wala nang kwenta lahat ng bagay. Ano itong bagay na ito? Ito ay tungkol sa pagiging masunurin bilang mga Kristiyano. Alam natin ang Great Commission na sabihin ng Panginoon, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always till the very end of the age." Diyan po ay makikita natin ang katotohanan na nais ng Panginoon na samahan tayo sa lahat ng pagkakataon. Pero meron po siyang sinabi na dapat ay ginagampanan natin. At ano ito? Una sa lahat, ang tungkol sa Great Commission ay makikita sa 3 lugar sa banal na kasulatan. Ang Acts 1:8 na kung saan ay sinabi, "And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world." Ang talatang yan ay bagamat sinasabi sa mga alagad na nakasama ng Panginoon, sila ay hahayo na kailangan ay nagtataglay sila ng Espiritu ng Diyos. At tayo bilang mga umaangkin na born again, born by the Spirit of God, ay naniniwala ako na kung ano ang dapat gawin ng mga naunang Kristiyano ay isa rin nating ginagawa. It's all about the Great Commission at bahagi niyan ay ang pangangaral ng mabuting balita. Makikita natin ang isa pa na Great Commission ay sa Mark 16:15. "Go and preach the gospel into every creature." Na nangangahulugan ay dapat ay nangangaral tayo. Pero doon sa Matthew 28:19-20 ay makikita natin ang paggawa ng alagad. So it's not only winning people into the kingdom of God na makikita natin, ang daming gumagawa ng tinatawag nilang soul winning. Pero tandaan natin that we cannot do it by our own. Baka ito ay magresolba sa pamamaraan ng tao at hindi talaga mangyari sa kanila yung tunay na kapanganakang muli. It must have to be in the power of the Holy Spirit and in the power of the true gospel. Merong totoong ebanghelyo na yun ang ginagamit ng banal na Espiritu para sa ganoon ay talagang maborn again ang isang tao. Then after that, ay ang kasunod na hakbang na gagawin ay tungkol sa paggawa sa kanila ng alagad. And what is that disciple? Sinabi ng Panginoon doon na teaching them to obey all that I have commanded you. Teaching them to obey. It's not only knowing and understanding. Ang kailangan gawin sa mga tao na tinuturuan ay ipaabot sa kanila ang katotohanan na mahalaga na maisabuhay ito. Yan ang isang bagay na kailangan na hindi natin kinakaligtaan. Habang tayo ay tumatagal dito sa ating ginagawa dito sa mundong ito, ay isang bagay ang nakikita kong nawawala sa maraming Kristiyano at ito ay ang pagsasabuhay sa mga nais ng Diyos sa buhay natin. Ito ay napakahalaga. Ang dami kong masasabi rito. Malamang itong bagay na ito ay magiging serye para sa atin. It's all about obedience. It's all about obedience. Pero nais ko muna kayong tanungin, ano ang mga naisasabuhay ninyo sa mga natututunan ninyo mula sa iglesyang ito? Alam natin, ang iglesyang ito ay puno-puno ng pagtuturo. Una, meron tayong training school, MWF, na kung saan ay iba't ibang topic. Bagamat ito ay para sa mga ilang nakapag-enroll dito, hanggang ngayon ay nasa 35 pa yung naka-enroll doon sa ating training na kung saan ay marami tayong tinatalakay. And then, we also have this every Sunday na kung titignan naman ninyo ay serye talaga ito sapagkat
Nais kong malaman ninyo mga kapatid na hindi lamang ako nagtuturo para i-steer ang inyong emotion. I'm not after your emotion. I'm after feeding your spiritual life. Na maunawaan ninyo yung mga bagay-bagay na dapat ay maisabuhay ninyo. Malala ko yung sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 11:6 na I may not be a good speaker but I make things clear to you. Yan ang ginagawa ko. Nililinaw ko sa inyo ang mga bagay-bagay nang sa ganoon ito ay masunod ninyo. Kaya yung katanungan, na ano ang mga naisasabuhay ninyo sa inyong mga natututunan? Decided ba kayo sa inyong mga buhay na natututunan ninyo ang mga bagay-bagay pagkatapos ay isabuhay? Alam nyo, malala ko yung isa sa mga nakausap ko nitong linggong ito, doon po sa ibang bansa, na sabi niya, sa aming church ay ang aming kaligtasan, hindi naman diretsong ganito yung sinabi niya, pero parang sinasabi niya ay ang kaligtasan ay not by works. So doon pa lang ay medyo nagkakaroon na ako ng parang bigat sa damdamin na kapag hindi ko nasira ng taong ito pagkatapos ng sinabi niyang yon, ay magiging burden para sa akin. So, nung kami ay pauwi na, kami nasa sasakyan niya, sa yung nagmamaneho para sa amin, ay sinabihan ko talaga siya na ang kaligtasan natin ay kaligtasan sa kasalanan, at ito ay nasa 3 bahagdan, 3 stages, na imposibleng wala kang gagawin. It will contradict the entire idea of the Bible na kapag sinabi mo na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. And then I quoted James chapter 2 sa kanya na nakakapagligtas ba ang pananampalatayang walang gawa. So, ipinapakita ko sa kanya na yung kanyang natututunan sa kanyang church doon sa ibang bansa ay napakadelikado. It's a deception to think that salvation is not by works. Mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin ko ang katotohanan ito na ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay na dapat niyang gawin para sa kaligtasan ng tao. Binayaran niya ito para sa kanyang buhay. Wala tayong naitulong. Wala tayo doon sa senaryo. So the Lord did everything for our salvation. Amen. Wala tayong mayambag doon. Pero hindi nangangahulugan na kapag ginawa niya yon, ay wala na tayong tugon. Hinihingan tayo ng tugon ng banal na kasulatan na kung saan ay sinasabi nga sa John chapter 3 verse 18 ng ganito. John 3:18. Ganito ang sabi, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. Diyan ay makikita nyo na itong pananampalataya sa anak ay requirements ng Diyos. At alam natin, kalaunan sa panahon ng aklat ng gawa, pagka ikaw ay totoong tumugon sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ay kalakip niyan ang pagsisisi at pagpapabautismo. And that is not the work of the law. Inakala nila na yung sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9 na not by the works of the law ay trabaho na. Ang tinutukoy niya na hindi kinekredit ng Diyos na isama sa tugon ay yung paggawa o ginawa ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan na ibinigay sa mga Israel sa pamamagitan ni Moises. That is the works of the law. Kaya yung sinasabi ni Santiago na maliligtas ba ang tao na walang gawa ng nakakapagligtas ba ang pananampalatayang walang gawa? Ang alam natin, ang sagot ay hindi. Nangangahulugan na napakahalaga ng gawa. At ano ang gamit ng Great Commission, teaching them to obey all that I have commanded you, the law of Christ, the provision of the new covenant, kung wala ka palang gagawin para sa iyong ikaliligtas. And so makikita nyo kung gaano itinago ni Satanas ang mga katotohanan ito sa mga tagapagturo, at pag ang tagapagturo, gano'n ang kaisipan, pati member,
Itong sinasabi ko sa inyo na kinausap ko ay member ito ng church at sila ay mga tumanda na sa church. At ang isipan nila ay not by their works na sila ay maliligtas because they are already saved. At yun ang ibig sabihin na at one time ay naligtas sila, ligtas na sila forever kasi hindi na mahalaga ang gawa. So ano pa ang gamit ng mga batas ni Kristo? Ano pa ang dapat pagtuturo na kailangan turuan ng mga tao, teaching them to obey, kung wala na palang bearing ang mga gawa natin? This is the greatest deception in our times. At yan ay napakarami. Alam nyo, kaunti lang kung ikukumpara yung naniniwala na hindi paganap ang kaligtasan natin hanggat nandito pa tayo sa lupang ito. We are still in danger. Inaalis nila lahat ng napakaraming threat sa ating kaligtasan kapag ganoon ang kaisipan nila na hindi na kailangan ang gawa. So they will live in their own. Mabubuhay sila sa kanilang sariling kagustuhan. Walang batas-batas para sa kanila. Anong tawag diyan? If they become disobedient without knowing it, and then one day ay maririnig nila sa Panginoon yung sinabi niya na anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but he who does the will of my Father. Amen. Does the will of my Father. Meaning, meron kang gagawin. Amen. Pagkatapos na ikaw ay sumampalataya sa anak ng Diyos. Another verse na sinabi ng Panginoon dito sa John 3:36 ay ganito. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. God's wrath remain on him. Ano ibig sabihin? So, both they are talking about believing in Christ. Pero alam natin that when you believe in Christ, laging kalakip niya ang pagsisisi at pagpapabautismo. Hindi yan na paghihiwalay. At yan ay tugon natin sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ulitin ko ang katotohanan. Wala tayong ginawa para tayo ay maligtas. Ibig sabihin ay mapatawad ng Diyos, pero pagkatapos mong sumampalataya, kalakip ng iyong pagsisisi at pagpapabautismo, dapat ay nag-aaral ka ng mga batas ng kaharian ng Diyos, natututunan mo ang mga provision ng New Covenant nang sa gayon ay may sa buhay mo. Amen. Hindi ba napakahalaga ng pagsunod? Kaya marami talaga pagdating ng araw ay magugulat. At sino sila? Most of those people ay yung nag-expect na sila ay maligtas dahil tinanggap nila si Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Maraming. Dahil yan ang malaking grupo sa mundong ito. Pag kayo ay nasa online, yan ang talagang pinakamalaki na itinuturo ng online kasi yan ang na-feed dito sa AI, Artificial Intelligence. At yan ay inilalabas lamang niya. Galing yan sa mga preacher na nagtuturo ng once saved, always saved. Now, hindi na ba kailangan ang pagsunod? Alam niyo mga kapatid, hindi natin kailangan talagang balikan ang Old Testament para ipakita sa atin na napakahalaga ng pagsunod. Pero alam niyo na yan ay type lamang o kaya ay katulad lamang ng ating kapanahunan. Nagbago ang tipan o pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Yung old ay sa pamamagitan ng mga batas niya na ibinigay kay Moises. At ang Panginoon naman nung naparito ay sa pamamagitan ng batas ng Panginoon Kristo na ibinigay sa kanya ng Ama. Nangangahulugan na kung merong sinusunod ng Israel, ay meron din dapat sundin ang Iglesia ng Diyos. At malala niyo ba, sabi ng Deuteronomy chapter 6, na dakilang tagubilin sa mga Israelita, the greatest commandment na isinagot ng Panginoon nang tanungin siya sa Matthew chapter 22, na ganito ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi niya, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And this commandment that I give you today are to be in your hearts. Impress them into your children. Talk about them when you sit at home.
And when you walk along the road, then you lie down, and when you get up, tie them as a symbol in your hands and bind them on your foreheads, write them on the doorframes of your houses and on your gates. What is the use na ito ay ipapagawa ng Panginoon sa kanila? Yan ay sinasabi ng Panginoon nang sa gayon ay maikintal sa kanilang kaisipan at puso ang mga utos o batas ng Diyos sa lumang tipan. Nang sa gayon ay maisabuhay nila. At alam natin kung ano ang kwento ng Old Testament. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen. Na ang Old Testament ay talagang pinaparusahan ng Diyos, pinapanagot ng Diyos ang mga Israel sa hindi pagsunod sa kanyang mga batas. Now, pagka pumunta tayo sa Hebrews chapter 1, o kaya chapter 2 and chapter 3, lahat diyan ay nandiyan ang tungkol sa pagbababala ng sumulat sa mga Hudyo na mananampalataya na huwag nilang gayain ang iginawi ng kanilang mga ninuno. Now, ganito sabi ng Hebrews chapter 1 verse 1. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Now, makikita natin that in the time of Christ, He became the lawgiver. He became the lawgiver. Kaya kung titingnan ninyo ang Panginoon nang lumabas para magministeryo at siya ay nagbibigay ng mga batas, kung hindi niyo napapansin, ganito ang lagi niya sinasabi, narinig ninyo nung una, and then He spoke about the law in the Old Testament, and then ibibigay niya yung katumbas ng batas niya sa New Covenant. Ganon ang pagbibigay ng Panginoon sa kanyang mga batas. Kaya, napakahalaga, alam natin itong mga batas ng Panginoon. And then, katulad ng sabi ko sa inyo, dito sa chapter 2, verse 1, ganito ang sabi, we must pay more careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For if the messages spoken by angels was binding, and every violation and disobedience received is just punishment, how shall we escape if we ignore such a great salvation, this salvation which was first announced by the Lord? Now, ano sinasabi niya? Pinapanagot ng Diyos yung mga Israelita, katulad ng sabi ko sa inyo, ilang beses sila na ipinadala sa pagkabihag sa pamagitan ng digmaan. Grabe ang kanilang mga dinanas dahil sa kanilang hindi pagsunod. Now, pagdating dito sa mga Hudyo na mananampalataya naman ng Panginoon ay binabalaan sila kung sila'y pinaparusahan. Ano naman ang tatamasahin natin kapag ang mga batas naman ni Kristo ang ating tatanggihang sa buhay? Or if we disobey the law of Christ. Alam niyo mga kapatid, itong mga batas ng Diyos sa Old Testament, talagang pinaparusahan sila physically. And if they repent, mga kapatid, ang consequences ay hindi hahantong sa eternal. Pero kay Kristo, bagamat tayo ay meron ding pag-asa na magsisi kapag tayo nagkasala, pero kapag hindi tayo nagsisi, ang talagang diretsyo na parusa ng Diyos sa mga hindi sumusunod sa Panginoon ay walang hanggan na. Eternity na ang resulta ng hindi pagsunod. Mas matindi. Nais ko sabihin sa inyo, nang ang Panginoon ay nanangis sa Jerusalem, na kinikinita niya na ang Israel ay muling ipapadala sa pagkabihag dahil hindi nila tinanggap ang Panginoon. At ano ang sinapit ng mga Hudyo? Grabe, that's the time na alam natin sa ating kapanahunan ang ginawa sa kanila ni Hitler. That's the time na alam natin ang ginawa ni Hitler sa kanila, na pinagpapatay ang mga Hudyo. And that is the consequences of not believing in Christ.
Now, sa atin, ano ang consequence, mga kapatid? Huwag tayong makampante na ang buhay natin ay parang mapayapa. Alam nyo, ang Kristiyano na puro kalwanan ang hanap niya sa buhay, ang hirap niyan kapag ka pinagpapala siya, it seems that everything is okay sa kanyang buhay, na hindi siya nakakaranas ng pagpalo ng Diyos. Ang tao, natural sa kanya ang paghahanap ng kapayapaan sa kanyang buhay. Pero kung hindi ka sumusunod, huwag mong akalain na yan ay blessing. There is a danger kapag ka hindi ka nakaranas ng pagpapalo ng Diyos sa iyong buhay, ay magpapatuloy ka, inakala mo na blessed ka ni Lord dahil wala kang nararanasan. Ano ang ibig ko sabihin dyan? Kailangan mong makita na mahalaga na tayo ay maging masunurin sa ating mga natututunan. Amen. Hindi lamang yung tayo ay parang kampante na dahil okay ang buhay natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung ako'y mabubuhay sa maginhawang bansa na aming napasiraan, sabi ko, ako'y mamamatay spiritual. Hindi ko ibinabase ang aking buhay doon sa kalalagayan na nandun lahat ng pangangailangan ko, may pera ako. No! Kung hindi ko naman nasusunod ang kalooban ng Diyos, kaya nga sabi ko sa inyo na kahit nandoon ako ay sinisikap ko na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lamang po ako nakapagbahagi ng ilang beses doon sa Bible study na yon, na tinuruan ko sila kung paano gamitin ang 70 commands of Jesus Christ. Meron pa po akong kinakausap doon sa tinirahan namin na 7-day Adventist, na sabi ng aking anak, every time daw na may mga namamasyal na nagbabahagi ng salita daw ng Diyos, yung mga Mormons, ay tinatawag niya yung mga Mormons, sinaharap doon sa 7-day Adventist dahil magaling daw. Pero alam niyo, nung kinausap ko ilang beses, lumilitaw na ang katotohanan, sabi niya sa akin, magalang naman siya. You know, Uncle, though I studied in Bible school, nag-aral po siya dito sa Cavite, ng Bible school ng Seventh-day Adventist, at ipinakita ko sa kanya na nanganganib siya dahil sa kanyang insistence doon sa seventh day. Hindi niya alam ang tungkol sa covenant, hindi niya alam ang kaligtasan, umiiwas siya. Well, so, nakikinig naman siya, pero sabi ko, what do you prefer? Teachings of men or the Bible? Sabi niya, no, I prefer the Bible, pero insistent siya doon sa kanyang natutunan. Ang punto ko dyan, mga kapatid, ay napakahalaga ng pagsunod sa batas ni Kristo. Tapos na yung mga batas ng Old Covenant, tayo ay nasa kautusan na ni Kristo, at binibigyan tayo ng babala na tayo ay maging masunurin sa ating mga natututunan. Amen. Alam nyo, isa sa mga hinalimbawa ng Panginoon sa atin ay ang kanyang pagiging masunurin sa Ama. Kalimitan po sa ating kapanahunan, nakikita ko ang katotohanan na mukhang tinutugon lang ng mga tagapagturo ang emotional na pangangailangan ng mga tao. Nakikita ko ang katotohanan ito sa mga churches na kung ano yung nagugustuhan ng tao, kung ano yung tanggap ng tao, yun ang ibinibigay ng mga ngaral sa kanila. It's not the truth. It's not for their spirit. Gusto ko sabihin sa inyo ito. Ang tao ay nababahagi sa tatlo: spirit, soul, and body. Yan ang arrangement ng 1 Thessalonians 5:23. Spirit, soul, and body. Minsan, o kaya sa Galatia 5, ay sabi niya, sundin ninyo ang nais ng Espiritu at hindi ang nais ng inyong laman. Meaning, yung kaluluwa ay iniiwan niya. Ano ang dahilan? Na sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, na dapat ang banal na Espiritu o Espiritu natin ang mangibabaw kaysa sa laman. Sapagkat ang laman ay magdudulot ng kaparusahan, kamatayan. Sabi na aklat ng Roma 8, verse 5. Pag sinunod mo ang laman,
ikaw ay mabubulid sa kapahamakan. Ano mabubulid sa iyo? Yung iyong kaluluwa. Nakikita niyo ito? Dahil sinunod mo ang iyong kagagawan ng laman, isasama niya ang iyong kaluluwa. Pero, sabi niya, kapag sinunod natin ang Espiritu ng Diyos at nabuhay tayo sa Espiritu, yung ating kaluluwa ay isasama niya doon sa kanyang hahantungan na walang hanggang buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya hindi masyadong binabanggit itong kaluluwa. Bakit ko nasasabi ito? Because nandito ang emosyon. Yung emotion mo, hindi ka pa umaabot sa spiritual. There are a lot of emotional Christians rather than spiritual. You are spiritual if you know how to obey the law of Christ. Amen. Pero kapag ka naghumantong ka na doon sa, at least napipil ko ito, at least nararamdaman ko ito, hanggang doon ka lang sa kaluluwa. Delikado yan. Hindi tayo tinuturuan ng Biblia na sundin ang nais ng ating emosyon. Ang sinasabi ng Biblia ay sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Katulad ng Panginoon, hindi maaluhan ang mga pinagdaanan niya sa buhay, subalit siya ay sumunod sa Ama hanggang sa kamatayan, sapagkat alam niya na yun ang tanging magdadala sa kanya sa walang hanggan, hindi lamang sa buhay, kundi sa gantimpala. And now, malam natin ang sinabi ng Filipos 2 na siya ay itinanyag hanggang sa gawin siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, and every knee should bow and every tongue should confess that He is Lord. Amen. Mga kapatid, so makikita natin ang halaga ng pagsunod sa Panginoon. Huwag tayong magresolba sa puro emosyon. You know, maraming churches hindi makapanambahan kapag ka walang mga musika. Alam natin ang sabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Saan ka malaya? Malaya ka sa mali. Hindi yung malaya ka sa nararamdaman mo. Mga kapatid, ito ngayon ang dilema ng ating kapanahunan na sabi ko nga, binibigyan lang ng katugunan ang pangangailangang emosyonal ng mga tao. Hindi yung talagang katotohanan na i-feed sa kanila. And that truth will set them free. Parang hindi ito nararamdaman kaagad ng marami. Mga kapatid, that's the truth. Unless na isabuhay mo ito, saka ka lamang magiging malaya. You are already clean because of the word that I have spoken to you, sabi ng Panginoon. Hindi niya sinabi na you are already free because you feel it by your emotion. No, it's the truth that sets the people free. Yun ang nagpapalaya sa tao kung isasabuhay mo. So napakahalaga pa rin ng pagsunod. Itong aking sinasabi sa inyo, mga kapatid, nagpapasimula lamang ako na introduce sa inyo ang napakahalagang bagay sa ating buhay. Hindi tayo nandito sa church to feed your emotion and also to give you what you wanted, but to give you the truth so that you will have freedom in your spirit. At ang gantimpala nitong ating ginagawa ay walang hanggan. So get ready, mga kapatid, dito sa ating magiging serye tungkol sa the power of obedience, sapagkat yan ang napakahalagang bagay na gagawin natin sa mga susunod na mensahe na ibabahagi sa inyo. Magandang araw po. Salamat sa ating Panginoon. Let's bow our heads and close our eyes. Salamat po, Ama, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa tulong mo because your Holy Spirit was given for us so that we can freely obey your laws and your precepts. Panginoon, as Ezekiel chapter 36, 27 says, salamat po, O Diyos, na lahat ay ginawa mo para sa amin, pati ang pagkakaloob ng banal na Espiritu para matuto kaming sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan niyo kami na huwag magresolba sa nais ng aming laman, sa katugunan ng aming emosyon, kundi sa katotohanan na ikaw ay aming masunod ng walang pasubali, na ikaw ay aming mabigyan ng kaluguran sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga kautusan. Salamat po, Ama. Pinabalik namin lahat ng karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.